Wala pong sinasabing restitution. Para mag-imbento po kayo ng restitution is a requirement under a memorandum or blah, blah, blah. Hindi po pwede yun. Because as a lawyer, we always say, the spring cannot rise higher than its source. The very source, Mr. President, is the law itself. Hindi po pwedeng memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They should not be misled and mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo ay magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi. And you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun. I move that we consider the budget of the Department of Justice and its attached agencies, the Bureau of Corrections, Bureau of Immigration, Land Registration Authority, National Bureau of Investigation, Office of the Government Corporate Counsel, Office of the Solicitor General, Parole and Probation Administration, Presidential Commission on Good Government, Public Attorney's Office, and the Office for Alternative Dispute Resolution. And recognize the sponsor, our Chair Committee on Finance, Senator Win Gatchalian. The consideration of the budget of the Department of Justice and its attached agencies is now in order for interpellation and to interpellate our Senate President Vicente Sotto. Senator Sherwin Gatchalian, the sponsor, and the interpellator, the Senate President, are recognized. Before that, Mr. President, allow me to sponsor the budget of the Department of Justice for fiscal year 2026. The proposed new appropriations for the Department of Justice and its attached agencies amount to 43 billion pesos. And the breakdown is as follows. For the Office of the Secretary, 11.4 billion pesos. For the Bureau of Corrections, 10.8 billion pesos. For the Bureau of Immigration, 5.3 billion pesos. For the Land Registry Authority, 1.3 billion pesos. For the Bureau of Investigation, 3.8 billion pesos. For the Office for Alternative Dispute Resolution, 160 million pesos. For the Office of the Government Corporate Counsel, 304 million pesos. For the Office of the Solicitor General, 1.7 billion pesos. For the Parole and Probation Administration, 1.2 billion pesos. For the Presidential Commission on Good Government, 275 million pesos. And for the Public Attorney's Office, 6.4 billion pesos. Thank you, Mr. President. Thank you. Senator Gatchalian, the Senate President is recognized. Thank you, Mr. President, Your Honor. Thank you. Will the distinguished chairman of the Committee on Finance favor us with the It will be an honor, Mr. President. Questions? Thank you. Thank you very much. Mr. President, as of the 31st of October, 2025, the Bucor has 293% jail congestion rate. 293%. Based on your latest statistics on prison congestion, there is 387% occupancy rate for the new Bilibid prisons. Because while its capacity is only 5,678, the persons deprived of liberty, or PDLs, population is 21,996. Now, for the Correctional Institute for Women, Your Honor, Mr. President, its capacity is only 1,280, but the population is 2,940. For the Iwahig Prison and Penal Farm, the PDL population is 4,491, but its capacity is only 766. For the Davao Prison and Penal Farm, there are 9,717 PDLs, but the capacity is only 2,898. These are the examples, but
all the prison facilities are severely overpopulated. Now, Mr. President, may I know how many prison facilities are needed in order to decongest our jails? How much is needed to be placed in your budget needed to reach the target facilities? Let me add that in your budget proposal for 2026, maybe we know also how much is allocated for building facilities for the PDLs. Thank you for that question, dear Senate President. Itong topic na ito, hindi ho marami ang nakakalam at nagpapasalamat po ako sa inyo dahil binigyan niyo po ng attention. Ito po yung issue ng ating persons deprived of liberty. Tama ho kayo, talagang siksikan po yung ating mga pasilidad para po sa ating mga PDLs. In fairness naman po sa Bucor, they managed to, with some innovation and also some good management, napababa nila to 214% yung congestion from 293. Pero still, 200 pa rin. No? So, Mr. President, based on their computation and based on the regional prison concept, ang kakailanganin po to achieve a below 100% congestion rate is about 35 billion, Mr. President. Yun ang kakailanganin ho nila. With that amount, how many facilities can be built for the PDLs? If that is given. No, currently, magkano muna? Currently, magkano yung naka-allotted? For the total budget po ng Bureau of Corrections is about 10 billion pesos po. 10.8 billion pesos under the committee report, Mr. President. Pero yung for buildings, yung structures po, is about 676 million pesos, Mr. President. 676. And based on this proposal to decongest, ano nga yun? Figure mo, 35 billion, Mr. President. billion. Ito po yung pinaplano nilang regional prisons, Mr. President, para hindi po lahat nakakonsentrate sa Iwagig, sa Davao Prison, sa San Ramon. So they're thinking of building regional prison facilities, Mr. President. Ayan, precisely. That brings me to the law that I principally authored, which is the 11928, Republic Act 11928. It's an act establishing a separate facility for persons deprived of liberty convicted of heinous crimes and appropriating funds therefore. The reason that we passed this 3 years ago, and the reason I authored this bill is because we wanted to remove the heinous criminals from the rest of the population of the PDLs. Let me give you a little background on this. May konting istorya po ito that involves also Senator Lacson and myself. Kami po nung araw, we are pro-death penalty. As a matter of fact, I was the principal author of the reimposition of the death penalty for drug trafficking in the early 90s, in the 9th and 10th Congress. Ako po yung nagpasok sa plunder, sa death penalty, drug trafficking, death penalty law. All right. Now, after so many years and after so many debates, pagdating ng 2000, and I think the 13th Congress, they removed it, ni-repeal yung death penalty. And then later on, I have been involved in all the debates. I can debate for both sides. Narinig ko na lahat Narinig ko na yung pro-death penalty, narinig ko na rin yung anti. So later on, sabi ko walang mararating ito Why was I so engrossed in the heinous criminals like drug trafficking, high-level drug trafficking?
Yung pong mga ibang mga krimen kasi, kapag ito ay nahuli mo, nakulong mo. Murder, nahuli mo, nakulong mo, nakakulong na. Yung rapist, nahuli mo, nakakulong no. Hindi na makakaulit ng krimen niya. Baka siya pa ma-rape doon sa loob. Ano? Ganon din yung ibang krimen eh. Nagnakaw, kinulong mo, hindi na makakapagnakaw. Pero yung lintik na drug trafficker, lalo na yung high-level drug trafficker, nakakulong na, nag-ooperate pa. And that is the reason that I wanted them out. No? Kung sana nga, pwede evaporate. Naririnig ko rin naman yung other side na sinasabi na anti-death penalty na hindi ganito, na dapat siya meron. So, I came up with this idea. Hiwalay na lang sila. Alisin sila, lahat ng heinous criminals. Put them in an island somewhere in either Mindoro or Palawan. As a matter of fact, during that time, I was talking to Governor Alvarez, Pepito Alvarez, and I told him, meron bang island dyan pwedeng paglagyan dito sa mga to? Sabi niya, meron. Puro bato. Sabi ko, baka makakalangoy. Hindi, lagyan natin ng pateng, sabi niya. So, the Senator Lacson, who was also pro-death penalty before, changed his mind after seeing a documentary and a movie that really shows that delikado rin talaga yung may death penalty basta-basta eh. So we authored this. Now, ito na nga, 3 years na. May I know your plans and what you have already done? I'm asking the department, of course, Secretary Bida, katuntong lang dyan eh. So, your accomplishments regarding this law, building these separate facilities, may also help decongest our jails. At saka mayroon po kasama pag-aaral po yan, ha? Noong yan ay pinropose ko. Kaya po natin gusto yan. Alisin na rin natin ang Muntinlupa. Huwag na doon. Gawin nating regional, which is Luzon, Visayas, Mindanao muna. And the reason is because of a study that I got and I have read na ang isang PDL, kapag siya ay hindi na dinadalaw ng pamilya niya, doon nag-uumpisang magloko. Doon na nagiging sumasama sa mga gang at kung ano mga, you can ask my brad, General Katapang. He would know. No? Kaya kung yan i-regionalize natin, yung mga taga Luzon, nakakulong sa Luzon. Like, for example, say, Nueva Ecija, yung Laor, meron doon pwede. Sa Visayas, pwede rin sa tabi ng PNP sa Capiz, the camp of the PNP. Sa Mindanao, pwedeng i-enhance yung penal colony ng Davao. So, yung mga pamilya, mabibisita nila. At makakaiwas tayo sa gulo. At hihiwalay natin yung mga loko, yung mga heinous criminals. So that is the intention and the purpose of the law. Again, may we know the status and the accomplishments as far as Republic Act 11928 is concerned. Thank you, Senate President, for that very important question. I agree with you 100%. Mr. Senate President, na itong facility natin sa Muntinlupa, pwede nating ilipat to sa ibang lugar. No? Dahil unang-una, yung lupa sa Muntinlupa, alam nyo naman, napakamahal na. Yes, so we can earn revenue from that. Ngayon, yung mga PDLs lang ang nakatira doon, pero pwede nating gamiting revenue generator yan ng ating gobyerno. So I totally agree with you. And pangalawa, from the standpoint of peace and order, meron pong sinasabi ko kay Secretary Vida, sa El Salvador, the country of El Salvador, meron ho sila doon isang facility, it's called SECOT. No? Ito pong facility nila, modelo na ho to sa paggagawa po ng mga mega prison sa buong mundo po. At alam ko, ito rin po yung inyong vision nung ginagawa yung batas na sinabi nyo,
yung RA 11928. At ang vision niyo po is gumawa ng mga regional or island-based mega prisons at doon na ilalagay itong mga drug traffickers. And napakaganda pong plano yan. In fact, yan nga ang ginagamit ng El Salvador at doon rin pinapadala ng Amerika, no, yung mga kanilang mga yun ano talaga heinous crime or heinous criminals. So unfortunately, ang binigay lang po ng DBM to Bucor is only 200 million pesos to jumpstart the study. At ang rini-request po ng Bucor is 6 billion pesos to build the first facility in Sablayan, Occidental Mindoro. And I promised si General Katapang na next year, upuan natin mabuti ito para iplano natin itong ang tawag no Supermax facility in Sablayan kasi unang-una may batas na yan at pangalawa alam ko ho yan po ang inyong vision at nakikita ko rin na ito rin ang paraan para ma-decongest natin yung ating mga prisons sa iba't ibang lugar. So ang kakailanganin nila 6 billion pesos and ito General Katapang na we have to plan this properly at humingi tayo ng multi-year obligation certification para kung 6 billion yan, ano ba kailangan natin every year at ma-allocate siya every year hanggang matapos. Thinking like a businessman, Your Honor, dahil kung let's say 6 billion ang kailangan at the start to be able to do this, yung pong Muntinlupa, pagka binakante, General Katapang, may we know how large is Muntinlupa now? 365 hectares, Mr. President. 365 hectares. Yes. Puro PDL lang ang nakatira. Oho, talagang hindi ho efficient dahil yung ganong kalaking lupa in Metro Manila, halos imposible na hong mahanap po yun. No? 365 hectares. Yung Muntinlupa, pag inalis natin doon yung ang mga Bureau of Correction, ang Bucor, inalis natin. 365 hectares na bakante, you can turn it into a university belt. Grabe ang magagawa ng gobyerno dyan. Magkano ngayon per square meter ang lupa doon sa around area ng Muntinlupa? Ang advice ko sa akin ni General Katapang kasi pina-estimate na nila is 250,000 per square meter. 250,000 per square meter? Yes. Ganun ka mahal. Mas mahal pa sa Alabang, ha? Oo, talagang ano yan eh. Okay. Prime property ho yan. Prime property. Ilang square meters ang 365 hectares? Sa 10,000 po. So times 10,000. 10,000 per hectare. 365 times 10,000. Oh. Times 250 times 250,000 magkano yan? Hindi na ho kasya sa calculator. 3,650,000 square meters. Yes. Di ba ba? Okay. Yes. 3,650,000 square meters. At 250,000 per square meter. Magkano po yun? 912 billion. 912 billion. 6 billion lang itong kailangan mo na. Correct. May magpapautang dyan. Correct. Tama ho. Pag-aagawan ho yan ng mga developers. Correct. Hindi natin kailangan ilagay pa, problemahin pa sa budget. You just open it up to any businessman who would be, paira mo na, utang. Si Ramon, kay Ramon ang lang yan, one click eh. Di ba? Okay na muna 6 billion advance. Di ba? Umpisa na namin to. Grabe ang ginhawa sa ating bansa at sa gobyerno at makikinabang pa yung mga pamilya ng mga PDLs at makikinabang din tayo at maiiwasan na natin yung sinasabing yung mga nagtutulak ng death penalty. Kasi mas parang death penalty mo na rin yung mga yun pag hiniwalay mo yun at nilagay mo sa isang island na walang cell site, walang komunikasyon. Dinideliver lang ang pagkain. Nakapaligid, puro pating. Di ba?
Oh, yun, parang Alcatraz. Parang Alcatraz. I suggest that the Department of Justice make a study on this matter. And perhaps, talk to the businessmen, to the business community. Madali ito. Hindi kailangan pera ng taong bayan ang gamitin natin dito para maipatayo ito pagka ganyan ang usapan. Hindi po ba? Tama ho kayo, Senate President. And ang ating bagong kalihim ng Department of Justice ay nandito, nakikinig ho siya. Kailangan ho talaga itong magkaroon ng parang transition plan. Because how do we plan this out, including the financial aspect? So kasi nga ho, kung let's say yung 365 hectares, ilan ho doon muna, let's say first phase, tapos ilipat yung mga preso, second phase. So it has to be a holistic plan. And nangako ako sa kanila na upang ko ho sila January para maplano, tumulong sa pagplano. All right. Thank you very much. At makakatulong rin ho to sa peace and order. I truly believe. Correct. Tama po yun. Malaki po ang benefits natin pagka nagawa natin to. Now, dumako naman po tayo doon sa medical needs ng mga PDLs. Considering the minimal amount of their medical allowance, your medical allowance, magkano yung medical allowance niyo? Under the Senate Committee report po, dinagdagan ho natin from 15 pesos to 20 pesos po ang medical allowance per PDL po. Per PDL for how long? For a day or pag nagkasakit? Per day po. Per day. Per day? Yes. 20 Yun po ang pesos per day. calculation ho nila. So, tinaasan ho natin yung kanilang medical allowance po. Okay. Have you tried coordinating with PhilHealth or DOH for let's say, MAIP or AIX assistance to cater to their medical needs? May PhilHealth naman sila. Yeah, meron ho silang PhilHealth, Mr. President. I was advised by General Katapang na covered ang PDLs ng PhilHealth. Oh, saka I'm sure General Katapang has already solved that previous problem with the infirmary. Nung panahon ng COVID? Yeah. Okay. Okay na po yun. Inaayos na po yung problema ng COVID. Very good. Thank you very much. Now, I have seen once in Evia. Alam niyo ba Evia? Doon sa Muntinlupa, malapit doon, di ba? Yung pong Evia, it's a mall owned by former Senate President Manny Villar. Meron po siyang exhibit of artworks by persons deprived of liberty. Nakita ko minsan. And they are for sale. Not only that, also Letran, my alma mater, Letran, and particularly Letran Calamba, have a jail ministry program for 12 months. Now helping the inmates of the city jail and the Bucor in their jurisdiction. Here, flash on the screen. Some of the works of the PDLs showcasing their talent and creativity. Are there programs? What are your programs and plans for the livelihood of the PDLs to help them support their families kahit sila'y nakakulong? Even from the inside. At hindi nagtatraffic ng droga. Well, maganda ho itong pinakita nyo, Mr. Senate President. In fact, doon po sa special provision, itong mga kinita ho nila pupunta directly sa welfare po ng ating mga PDL. So hindi ito pupunta sa Bucor but diretso sa mga PDLs ho natin. So ang Bucor po encourages them to come up with ganitong mga parang livelihood na rin ho ito, kasi they earn from it. And meron din ho silang mga training programs in partnership with TESDA. So ang objective ho dito, pagbalik ho nila sa society,
meron ho silang skills na magagamit ho nila para maganap ng trabaho. Kung gusto ho nila magtayo ng sariling negosyo, meron ho silang skills. Dahil importante rin ang paglaya ho nila, meron ho silang pagkakakitaan para hindi ho bumalik. No? So, importante na sustainable po yung kanilang magiging pagkakakitaan. So, meron ho silang mga livelihood programs, skills development with TESDA, para po maging productive yung paglabas ho nila. Okay. Yeah, just to inject a little levity, Your Honor, Mr. President. Pinapayagan ba yung pagtatuan nun, yung pagtatato? Pinapayagan nyo, no? Bawal ho. Bawal, pinagbabawalan po na magtatuho sa loob ng kulungan. Eh, ba't puro tato sila? I think sa labas ho yun eh. Tama Ha? bago yata ho kinulong, meron na hong ganun eh. So ngayon, Dala-dala na nila. bawal na yun. Bawal na ho yun. Bawal na ho sa... Hindi sila pwedeng sila nagtatatuan, ha? Bawal ho, and according kay General Katapang na even yung mga PDL, bawal ho silang magtato ng kapwa Yun nga, PDL. Oo. No? So, So, bawal in yun. fact, may mga cases nga ho raw na pinapatanggal ho nila dahil yun po ay may mga code for different gangs and syndicates. No? So, pinapatanggal ho nila. Well, as I said, I wanted to inject a little levity lang kasi meron akong kakilala na kinikwento niya paglabas nung isang PDL, may tato. Ang tato sa likod niya, yung picture ni Jesus Christ. Doon niya sa loob nakakuha. Sabi. Anyway, sige, basta we will take the word Pero of General ina-assure ho Katapang tayo there. ni General Bawal Katapang na bawal ho. Bawal yan sa Bawal loob. na, okay. Baka sa labas. Baka. Okay. For our also for our persons restored of liberty or the PRLs, yung Laya, L-A-Y-A, Laya, no? I saw that there are religious organizations, as a matter of fact, Jesuits, and non-government organizations who are helping them for their reintegration into society. So, ayos pa rin to. Yeah, in fact, aside from yung itong mga livelihood programs, training, ang Bucor po very active sa moral and spiritual revival Reformation, ng mga PDLs. Tama. Kasi while reintegration is not within the mandate of the Bucor, no? Reformation is. So, yung intervention prior to their release, may I know what are the programs and plans for their reformation? How do you measure its effectivity? Ito ba may funding? Is the funding sufficient to make sure that PDLs are ready once they are released? So, Mr. President, hindi lang po pinapakawalan o pinapalaya lang ho sila. So, meron rin mga reintegration programs na ginagawa po ang Bucor. So, may orientation program sila, may reintegration program ho sila. And then, meron mga kasama po doon yung mga tinitingnan rin yung pangangatawan ng tao, kung maayos po yung pangangatawan ng tao. And of course, yung nabanggit ho natin kanina, mga skills development and livelihood. So, hindi lang ito biglang palalayain po tomorrow. May proseso rin po para yung tao ay handa na bumalik po sa lipunan na maging produktibong mamayan po ng ating bansa. And you have a budget for that? Yes, meron po. Reintegration, reformation, I asked kasi yung aking isa sa mga best buddies ko si former Congressman Baby Asisio.
Luis Baby Asisio, he was there for 11 years. Nung papalayain na siya, hindi makalabas. Ayaw niya. Natatakot daw siya lumabas. Parang for a while, gusto niya matulog pa rin doon. Kaya importante nga yun at nabanggit niya sa akin, dapat mayroon talagang reintegration, reformation na programa kayo doon. Okay, Senate President, sa tagal po nung iba na nasa loob, siyempre nasanay na po. Yung iba ay natatakot paglabas po nila, baka hindi nila alam kung paano mag-survive o anong trabaho makukuha. So meron hong budget, about 200 million po ang nakalaan para sa mga training and reorientation program. Correct. Tama, mabuti po in that case kasi yan, pwede pa rin coordinate with DSWD or TESDA, para hindi makaisip bumalik doon sa krimen nila. At maging pakinabang na mamamayan sa bansa natin. So yun lang po. Thank you very much, Your Honor. Thank you very much to the entire Department of Justice. Mr. President, thank you. Mr. President, next to interpolate is our distinguished. Suspension, Mr. President. Session is suspended for 1 minute. Next to interpolate is our distinguished Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Ping Lacson. Thank you, Mr. The President. President Pro Temp is recognized, Senator Ping Lacson. Thank you, Mr. President. Looking at the present composition of the DOJ family, actually my staff prepared a number of questions, and they're very good questions. I'd like to thank them. But looking at the composition of the present composition of the DOJ family, I've decided not to interpolate anymore. Let me explain. Let me explain. The newly designated Secretary of the DOJ is a kababayan from Cavite, being a former mayor of Mendez town. The Prosecutor General and the OIC of the NBI used to be my co-workers in my previous life sa law enforcement. Si Attorney Persida Acosta, Chief of PAO, is also a good friend and a fellow advocate in pursuing justice. Tapos si Bucor Chief, General Katapang, is a fellow cavalier having graduated from the same institution. So I'd like to apologize to my staff for not using their material. I hope this will not dampen their spirit and their diligence to study and research itong mga questions. So susunod na lang. Thank you very much, Mr. President, and thank you. Sponsor. Thank you, Mr. President. With your permission, Senator Lacson, baka pwede niyong ibigay po sa committee yung questions nyo. We can furnish the agency and they can make their reply through communication to your office and to the committee. Para hindi naman masayang ho. Hindi, wag na lang po. Sige po. Mr. President, next to interpolate is our distinguished Deputy Majority Leader, Senator Risa Ontiveros. I move that she Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. Chair, kung maaari pong makapagtanong ng ilang mga tanong. It will be an honor, Senator Risa. Salamat po, Mr. Chair. Unang-una na po, maraming salamat po at mabuhay
sa Department of Justice, sa Law Enforcement, sa National Bureau of Investigation, sa PAOK, at iba pang mga ahensyang tumulong, Bureau of Immigration, tumulong para makamit ang hustisya sa kasong qualified human trafficking laban kay Guo Huaping, alias Alice Guo, at mga kasabwat niya sa Pogo sa Bamban. Salamat po at mabuhay po sa inyo. Sa wakas, hinatulan siyang guilty at pinarusahan ng habang buhay na pagkakulong. Pwede niyo po ba, Mr. Chair, para sa Secretary at ating mga otoridad, ilahad pa ang ibang mga detalye dito, Mr. Chair? Well, Senator Risa, alam naman ho natin na yung Committee on Women under your leadership, ito po talaga ang nag-pursue nitong kaso ni Guo Huaping aka Alice Guo, at yung committee ho ng committee po ninyo na inyong pinamumunuan, ito ho talaga ang nag-drill down sa mga detalye at nagbigay po ng mga information sa mga agency natin kung ano po yung kanilang titignan. At ito po ay isang napakagandang halimbawa ng pagtutulungan ng Senado at ng Executive at ng interagency collaboration ng Executive, kasi nagtulong-tulong yung Presidential Anti-Crime Commission, yung NBI, yung Bureau of Immigration, of course, Department of Justice. So ito po yung isang halimbawa ng pag-ang ahensya ay nagtulong-tulong, nag-collaborate, including the Senate. Maganda po ang magiging resulta. No? So yun po yung nakita ho natin dito. But for the details, let me just get some more details po. Opo, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So, Mr. President, ang naging hatol kay Guo Huaping ay qualified human trafficking, which is non-bailable. At meron pa ho siyang mga kaso, according to the DOJ, on the money laundering aspect. Kasi nga, napakalaki pong pera ang pumasok sa sistema ho natin at ginamit niya ito sa pagpapatayo po ng Pogo Hub sa Bamban. Meron pa rin mga cases on forfeiture ng mga assets related to the Bamban Pogo Hub. So yan po ay pinupursue rin ng DOJ. At yung graft and corruption. So hindi lang po si Guo Huaping ang tinitignan ng DOJ, kundi yung iba pang mga opisyal na nag-connive, no? Dito po sa mga permits na ibinigay po sa Pogo Hub sa Bamban. So ito po yung mga cases na still pending with the courts and also with the DOJ. So in a nutshell, yun po yung mga ano. Salamat po, Mr. Chair. At kaugnay nga po ng forfeiture ng assets, masaya din po ako na kasama sa desisyon ang forfeiture sa gobyerno ng Baofu Compound na nasa 6 na bilyong piso ang halaga. At ang chair mismo ang nagkuwenta ng ganitong halaga habang sinasagawa po natin ang investigasyon noon. So ang mga lupa, mga gusali na ginamit at nakuha sa paggawa ng krimen ay kumpiskado. At dapat lang naman po, Mr. Chair, hindi pwedeng gagawa ng mali at kikita tapos kanila pa rin. So agad-agad po ba yung magagawa, Mr. Chair? Kahit pa kung sakali
magkaroon ng MR o appeal, Mr. Chair? Isa sa mga mahalagang forfeiture, Senator Risa, ay yung forfeiture ng kanyang iba pang mga assets. If you remember, na-declare na rin siya ng Tarlac Court na hindi ho siya Pilipino at marami ho siyang mga ari-arian na sa pangalan niya, no, as declared in her SALN at yung iba pang hindi naka-declare. So yun rin po ay fino-forfeit ng gobyerno dahil Pilipino lang ang bukod tanging pwedeng bumili at ilagay sa pangalan nila itong mga lupain, no? Pero obviously sa kanya linagay niya sa pangalan niya. So yun naman po ang mga kasong nakapending pa sa DOJ at hinahabol rin ng gobyerno. So, at magkaroon man ng motion for reconsideration o appeal, gaano po katagal bago ma-forfeit nga yung mga tinukoy na assets in favor of government, Mr. Chair? Mahirap pong ma-estimate, no, itong yung timetable dahil naka-file na ito sa judiciary at ito ay dinidinig na sa judiciary. Pero minomonitor po very closely ng DOJ itong mga kaso nila dahil importante hong itong kaso na ito ay considered high-profile case at sinisigurado nila na nakatutok po ang DOJ sa pagre-representa ng gobyerno. Salamat, Mr. Chair. At salamat sa patuloy na pag-monitor din ng ating mga otoridad dun sa progress, dun sa pag-forfeit at pagpapasakamay ng gobyerno ng mga tinukoy na assets. Dahil maalala po natin sa isang probisyon ng ipinasa nating AFASA law at pati po yung isang probisyon na isinama po natin sa kapapasalamang na Anti-Pogo Act ay meron dong prinsipyo at may provision tungkol sa paggamit din ng gobyerno nung ilang bahagi ng mga assets na iyon alang-alang sa rehabilitation ng mga victim survivors. So maganda pong consistent din sa prinsipyo ng restorative justice na naka-embed dun sa marami-raming mga batas na isinusulong o ipinatutupad sa ilalim din ng pagmo-monitor din ng DOJ, Mr. Chair. The Secretary committed to send the Senate and Her Honor an extensive report. May mga bagay lang na hindi nila masabi because nasa korte na po. But they take note of the importance of the forfeiture action by the government. Dahil through the hearings na kinundak ko natin, nakita natin daming ari-arian, no? Declared and also undeclared. At yun po ay hinahabol naman po ng gobyerno ngayon para magamit yung assets at kung ano pa ang pwedeng maibenta, magbigay ho yan doon sa mga biktima ng human trafficking. Salamat, Mr. Chair. At pagpapasalamat ko rin po yung extensive report na ibabahagi ng DOJ sa atin sa pamamagitan ng Chair. And of course, yung mga assets na lumitaw ng investigasyon natin, hindi lamang doon sa Baofu. May ibang lugar pa, pati ibang lalawigan, halimbawa sa Pangasinan na di umano jointly owned sa iba ng mga personalidad o resource persons na dininig po natin nung panahong iyon, Mr. Chair. At kung sa huli, kung sakali, kani-kanino po iyan mapupunta yung mga assets na iyon at saan gagamitin kung sakali? Meron na po bang napoproject ang DOJ, Mr. Chair? So pupunta ho yan sa, pag na-forfeit na ho ng gobyerno, pupunta ho yan sa National Treasury. And the National Treasury will be the custody of those assets. The custodian of those assets. At nakikinig-kinita na po ba ng DOJ kung saan gagamitin yung mga assets na yon once nasa kamay na ng National Treasury, Mr. Chair? Wala pa hong desisyon kung saan po gagamitin yung assets. May mga usap-usapan before
I remember during the height of the investigation na pwedeng gamitin as hospital or pwedeng gamitin as school. In fact, I remember the EFP was also looking at that. Baka pwedeng gawing training facility or barracks. But wala pang definite kung saan pong gagamitin. Okay. Susubaybayan na lang po natin, Mr. Chair. Importante po. At kung pati bukod sa mga ospital, mga eskwelahan, napaka-importante din po natin sa atin dito sa Senado ngayong budget plenaries. Kung training facility din, I think importante din dahil naalala ko po, kaya po natin sinimulan tignan din yung possible espionage angle nung pogo sa Bamban ay dahil sinabi po ng ating mga authorities noon na meron silang natanggap ng mga impormasyon na kanilang iniimbestiga kung listening post din ba daw ng ibang bansa ang Baofu at dun ba daw nagmula ang ilang mga cyber attacks, hacking attempts ng isang dayuhang bansa laban sa mga government websites natin, Mr. Chair. So, salamat po. Okay, ibang mga kaso kay Alice Go, nabanggit nyo na po, Mr. Chair, money laundering at graft and corruption pa. Kumusta naman po yung iba pang mga kaso sa Pogo-related personalities? Halimbawa po kina Cassandra Leong, Harry Roque, Tony Yang, Mr. Chair. Sorry for the delay, Mr. President. I was just getting an update on the case of that PORAC Pogo Hub. So doon po sa mga other personalities other than Harry Roque, tuloy-tuloy po yung kaso. No? So nakapending ho siya. The same rin po, human trafficking cases rin ang final at other cases rin. But yung kay Harry Roque, since wala ho siya dito sa Pilipinas, wala pong jurisdiction ang korte over him. At dahil po kailangan ho siyang nandito sa Pilipinas. So yun po ay nakapending rin. No? But yung pending sa kanya ho ay hindi tumatakbo yung kaso other than compared to the other cases na tumatakbo po. May nakikita po bang solusyon, Mr. Chair? Paano i-remedy yung sitwasyon ng gobyerno kaugnay ni Harry Roque para namang pagbibigay respeto sa mga proseso natin, Mr. Chair? Yun po yung exactly tanong ko rin ho kanina. But I'll get, baka ho, dahil tanong nyo, baka we'll get some more details. All right, Mr. Chair. Ang move po ng DOJ, Mr. President, is to move to cancel his passport. So dahil nga may warrant of arrest na ho siya, so ang kanilang
ginawa ay pakansela po yung kanyang passport para ma-inform po ang Interpol ng red notice at maaresto siya ng Interpol. No? Dito po papasok yung ating relasyon between the different international agencies na pwede pong umaresto sa kanya. Salamat, Mr. Chair. Para sana naman kung hindi kinakayanan ng isang officer of the bar na respetuhin ang isang warrant of arrest, isang national instrument, di magpatulong po tayo muli sa international community para naman mapaharap sa ating mga otoridad dito. I was advised by the Yes, Mr. Secretary Chair. and si Prosecutor General Faldon na a matter of time na lang po makakancel yung passport niya. Alright. Salamat po, Mr. Chair. At si Cassandra Leong po ba, under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Ngayon po si Cassandra Leong naka-release ho siya, no? So hindi siya Paano po nangyari yon, Mr. Chair? Hindi siya. Mr. President, actually nagulat rin ako. Opo, Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case before. I was advised that dahil nung nag-recess po yung Senado, pinalabas ho natin siya because pag Pinalabas po natin siya. Oo, Mr. because Chair? pag nagmo-move from one Congress to the other Congress, pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito. So nung pinakawala ho natin siya, Dito po ba siya nakadetain, Mr. Chair? Nung panahong iyon? Parang hindi ganun po recollection ko, Mr. Chair. Please correct me if I'm wrong. Mr. President, I was also asking sa House pala, sa House. Sa House. She was detained in the House. I'm Opo. sorry for that wrong information. Sorry, Mr. Chair. Na-detain ho siya sa House. Opo. And then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, pinalabas siya sa detention. At that point, wala pang kaso. No? So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon. No? Wow. Mr. President. Parang So meron na siyang kaso ho sa RTC Branch 157 of Pasig. Ito po yung human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. Opo. So, Mr. Chair, kanina nagulat po tayo. Ngayon, sobra naman akong nababahala. Dito nga po sa Senado, maingat po tayo na kapag may nakadetain tayong mga tao, talagang hanggat maaari sinusubukan natin na siguruhin na pag umandar na yung investigasyon, yung case build up, lalo na pag mag-i-initiate na ng judicial proceedings yung executive na present yung taong yun para dumaan sa proseso. So while of course, as we always attempt exercising interparliamentary courtesy dun sa mga counterparts natin sa House of Representatives, nakakabahala talaga na at ngayon pa na humaharap na si Cassandra Leong sa kaso sa RTC sa Pasig. So paano na po magiging katulad ba sa sitwasyon ni
ng gobyerno kay Harry Roque na hindi present yung tao para humarap sa proseso. Paano pong mangyayari ngayon, Mr. Chair, kay Cassandra Leong? Well, pareho sa kanya ho ang yung sitwasyon ni Cassandra Lee, the same po with Harry Roque. Since Opo. mayroon na siyang warrant of arrest, hinahanap na ho siya ng ating kapulisan dito po sa within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang ho sa BI kung nakalabas na or nakatakas na. But automatic naman po yung whole departure order. Alright. No? So pinapa-verify lang po kung nakawala na. Ang kinakatakutan lang ho natin baka rin yung the same sa backdoor. If you Exactly. remember Opo. kay Alice Go, no? Opo. But ngayon po meron ng warrant of arrest at hinahabol na ho siya ng ating kapulisan at enforcement agencies. Ma-update po ba tayo, Mr. Chair, sa pamamagitan ng chair ng BI agad, maybe within the day, kung ano na yung location, whereabouts ni Cassandra Leong? Dahil in-update ho ngayon ng kumukuha na ang BI ng information. And bibigyan ho tayo ng extensive report rin on the Lucky South 99 issue kay Cassandra Lee, kay Harry Roque, and all of that. No? But they're verifying it right now. Salamat, Mr. Chair. At mabuti may automatic na whole departure order na. Kasi baka mamaya mag-reunite lang si Cassandra Leong sa ninong niya na inimbestiga din natin dati at mag-disappear na sila sa face of the earth, at least dito sa Pilipinas. Napakahirap naman pong ganong sitwasyon din, Mr. Chair. So, kay Cassandra Lee rin po, nag-file na rin po ang DOJ to cancel her passport rin. okay po. Salamat, Mr. Chair. And I don't know kung... This record Yes, po Mr. ng Chair. Department of Bureau of Immigration, wala naman pong record na lumabas ho siya ng bansa. Unless through the southern backdoor Yun na lang naman, Mr. ang Chair. alam naman ho natin, yun ay Mag-alis po part 2 possibility rin. siya. Oo. Opo. Hari nawa, hindi. Dahil hanggang ngayon, at least medyo naibsan na yung pagka-mangha natin. Hanggang ngayon, di pa natin alam yung buong kwento paano nakatakas si Alice Guo noon. Pero at least nangyari na yung kahapon. Pero ayaw po sana natin mangyari na mag-Alice Guo part 2 si Cassandra Leong kung sakasakali. But salamat po para Actually, sa update Alice, na iyon, Mr. Cassandra Chair. Lee part 2 dahil tumakas na siya before. Alright, kasama po siya noon. Tumakas na siya before. Nako, alam na alam po niya yung ruta at pamamaraan. So, sana po talaga ay mapaharap siya ng mga otoridad dun sa Pasig RTC, Mr. Chair. So, para sa DOJ, Mr. Chair, isang huling tanong, pwede po bang malaman ano yung proseso ng pag-apply para sa refugee status? And on average, ganong katagal po tumatagal yung prosesong iyon? I just like this answer on record, Mr. Chair.
ang process po ay they can apply to the DOJ and ang qualifications or ang grounds ay under persecution. So whether you're persecuted for your political beliefs, for your religious beliefs, for your gender beliefs, race kasama rin po doon, and also statelessness pwede rin po. So they can apply for refugee status. At ganong katagal tumatagal yung ganong proseso, Mr. Chair, on average? About 2 years, 1 to 2 years. No? 1 to So 2 yung po, but I think that is a normal time frame kasi sa US yan rin po ang, if I'm not mistaken, yan rin po ang issue na habang ina-evaluate yung kanyang refugee status, pwede silang lumabas at hindi na rin mahanap pag lumabas na. No? So I think in my personal observation, that time frame is within that time frame, mga 1 to 2 years. Medyo hindi pala mabilis, Mr. Chair. Medyo matagal-tagal din po. Matagal-tagal rin. No? Matagal-tagal rin. Right. So, importante din yung time frame kasi yung mga taong nangangailangan talaga ng asylum, minsan matter of life and death yung hindi masyadong matagal. Ano po? The yes, Mr. DOJ Chair. and the Chief State Counsel is listening, Mr. President, so they'll take note of that time frame. Salamat, Mr. Chair. At syempre, napakahalaga itong usapin ng asylum. Isa sa pinaka siguro mahalagang tulong o in a way, isa siyang hiyas no, na hawak ng gobyerno para makatulong sa ibang mga tao, hindi man natin kababayan pero kapwa-tao. Of course, a prominent example yung ginawa ni dating Presidente Quezon para kupkupin yung mga European Jews dito po sa ating bansa. So isang hiyas talaga, napakahalaga, isa sa pinaka-iniingatan natin dahil literally pwedeng magligtas ng buhay ng ibang tao. And dahil hiyas, parang yung usapin ng Filipino citizenship na lalo nating napatingkad yung kahalagahan ng ating mga investigasyon laban sa POGO, dapat talaga pakaingatan. And in no instance, on the opposite extreme na dapat maabuso o abusuhin. So just last manifestation manifestation, Mr. Chair, Mr. President. Hindi talaga ako mapalagay dun sa nangyari kay Cassandra Leong habang nasa custody siya ng house. Heaven forbid na kung may resource person na unang napaharap ng house sa kanya tapos mapakustody dito sa atin ay mapakawalan natin for whatever reason. So I would seek, kahit pagkatapos na nitong interpellation, I would seek the advice of the chair and even seek the advice of the Senate President kung proper ba mag-communicate tayo ang Senado sa House at kung proper man, observing interparliamentary courtesy, ano yung tamang paraan na mag-communicate na concern sa ganitong pangyayari at pagnanais na wag na po itong maulit muli at na hindi rin natin magawa sa sino mang resource person na nagaling sa House at anong mga pamamaraan para siguruhin na hindi ito mangyari muli. We have a few, I think, best practices here in the Senate, Mr. Chair, na pwede nating ibahagi sa kanila. Probably meron din tayong mga leksyong pwedeng matutunan sa kanila, mga best practices na not necessarily ma-institutionalize pero by tradition, by practice, gawin natin para yung mga pinaghihirapan nating mga investigasyon over several years, mga pinaghihirapan ng ating executive agencies ay hindi naman siguro mauwi sa wala, pero hindi lalong ma-delay at lalong mapahirapan, Mr. Chair. So I will seek the advice of the good chair and the Senate President Actually, after this interpellation. If my memory Chair. serves me right, yung detention ni Cassandra Lee she was held in contempt in the House. But because of the transition from the 19th to the 20th Congress and may Supreme Court ruling na the contempt charges ends with that Congress, pinakawalan ho siya. But that time nung pinakawalan siya, wala pang mga kasong i-file. No? So nagkaroon ng gap between that time na pinakawalan siya and the time na final po yung kaso. But rest assured that the DOJ is already moving. May whole departure order ho. Kakancelan ho yung kanyang passport para hindi ho siya makawala.
at ginagawa po ng ating mga enforcement agencies po yung kanilang makakaya para mahuli po siya. I do understand, Mr. Chair. Nag-iisip lang ako kaya humihingi ng payo. Yep. Ano yung proper constitutional, legal na pagsisiguro? Again, anything proper para hindi na mangyari po itong muli. Pero maraming salamat po, Mr. Chair, maraming salamat po, Mr. President, at muli sa DOJ at lahat ng attached agencies para sa napakahalagang araw kahapon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you, Senator Tiveros. Majority Leader. Mr. President, last to interpolate is Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized. Senator Dante Marcoleta is recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, nakita ko po dito sa ating mga pinagbabasihang mga dokumento, ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding mga malalaking confidential funds. Magmula noong 2020, medyo maliit lamang yun, 193 million. Pumalo ng 216 million, 2021. Bumaba ng konti, 176 million, 2022. Umarangkada na naman noong 2023, 526 million. Bumaba ng 2024, 168 million na lang. Bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion. At ngayon po sa GAB natin na isinumite rito, Sir President, Sir Sponsor, 364 million na lang. Pero dinagdagan po natin sa ating committee report, Mr. President, Sir Sponsor, ginawa uli natin na 729 million. Hindi ko po masyadong nasasakyan, Mr. President, kung bakit noong 2025, tumaas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Bakit po, Mr. President? Tama ho kayo, Mr. Senator Marcoleta. Yung pag-increase po ng confidential fund sa Office of the Secretary, ito po ay request ng ahensya in the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon sa flood control issues at mga iniimbestigahan ho nila. Ito po ay ginagamit nila sa pagkukuha ng mga information, pagkukuha po ng mga ebidensya, at ina-anticipate ho nila na in the following year, tuloy-tuloy rin po yung pag-iimbestiga ho nila. So in fact, during the if you remember, I think you were there during the budget hearing, isa po rin to sa mga tanong ko bakit from 1.1 billion yung confidential funds, bumagsak po siya sa 34 million. Dahil ang konteksto ho nito, ang daming iniimbestigahan, ang dami pong personalities na lumalabas. So after they realized na ganun ho talaga ang mangyayari, they requested for an additional 180 million, which we find reasonable in today's context. Mr. President, yung 2025 po na 1.5 billion, nauna na pong nailatag ito bago pa dumating ang iskandalo ng flood control. Paano po na project na darating ang iskandal? Ho yun, hindi ba ho yun? I was pertaining to the 2026 po. Hindi po, ang sinasabi ko yung... Ay, 2025? Hindi ko po masakyan. From 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%.
Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasan ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag, Mr. President. Yung aking paliwanag, Mr. President, is for the 2026 budget kasi diretso ho namin kausap si Secretary Vida. And in fact nga, during the hearing, kung matatandaan nyo, sinabi ko, bakit ang liit considering na ang daming imbestigahan? So, nagmuni-muni ho sila at bumalik ho dito at humingi po ng 180 million. Pero po yung 2025 po, yung 2025 confidential funds, 1.1 billion doon ay congressional initiative. Yung kanilang original confidential funds was only 34 million. Dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time, iniimbestigahan po yung missing sabongero. Yung po yung pinaka high profile case at that time. May mga case build up na even before. Kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. Ano po yung mga high profile cases na kinakailangan pong lumundag ng mahigit 800% ng inyong confidential funds? At kailangan ba na dapat ganun karami ang confidential funds ninyo para lamang makapag-usig kayo, makapag-imbestiga ng mga kaso? Ang tinatanong ko po rito, Mr. President, ay yung nakapagtatakang biglang pagtaas na lang eh. Na kung ipaliliwanag in general terms na kasi po merong mga high profile, hindi po natin masusukat sa pamagitan ng ganong klaseng pangangatwiran lang. Pondo po ito na bigla na lamang umakyat ng ganong kalaki. Well, at that time po, yung isa sa pinaka-high profile ay yung Mrs. Sabongero. At alam naman ho natin prior to the flood control, ito talaga yung binibigyan ng malaking diin na isang tabi lang ngayon because of the flood control. But at that time, full force of DOJ ang nag-iimbestiga ho nito. At maraming headways na. In fact, nakita na nila yung mga patay sa Laguna Lake at yung mga buto sa Laguna Lake. So, yun po isa sa mga high-profile cases na inimbestigahan nila. Meron rin pong mga cases doon sa mga detention facilities ho natin, yung mga So yung mga sindikato po sa loob, yung nasabi po ng ating Senate President, yung mga drug dealers sa loob po ng piitan ho natin na pinomonitor rin nila, kumukuha sila ng mga information at intelligence para po matukoy nila kung sino-sino ho yun. At that time po, ang POGO was still active. No? So may mga POGO activities pa ho at that time na minomonitor ho nila. No? So yun po yung mga high-profile cases na minomonitor po ng DOJ kaya kailangan ho nila ng confidential funds. Pero but for 2026, hindi na ho ganun kalaki ang ibinigay po ng Senado. Mr. President, gusto ko po sanang paniwalaan yung pagdadahilan na yun eh. Kaya lang nahihirapan po ako, pasensya na kayo. Para hanapin po natin yung nawawalang mga sabongero na di umano ay itinapon sa lawa ng ano na yun? Taal Lake. Ang nakuha naman natin yung mga buto ng palaka yata, Mr. President. 1.5 billion confidential funds. Yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging ang opisina ng Vice President, huwag niyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President, maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako eh. Nakita ko po kasi, tingnan po ninyo yung Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa akin po, ito'y napaka-importanting opisina, Mr. President. Alternative
Dispute Resolution. Kung ito po ay mabibigyan ng impetus, kung ito po ay bibigyan nyo ng atensyon at hindi mamaliitin ang opisinang ito, bago pa ito ma-ripen into a case, kung talagang ganap na matetrain ng mga tao na nandito sa opisinang ito, napakalaki po ng igiginhawa ng ating justice system. Sipin ninyo, hindi matutuloy ang dispute. Napakarami ang ating maiiwasan. Pati resources ng government, makukonserve natin. Isip-isipin po ninyo. 2025 GAA, 160 million. 2026 NEP, 160 million pa rin. HGAB, 160 million pa rin. Mr. President, pati ba naman tayo, 160 million pa rin. Nakakawawa naman itong opisinang ito. Minumukay ko sana, Mr. President, kahit hindi pa panahon ng amendment, sa tamang panahon po siguro, tapyasin na lang po natin itong confidential fund ng Office of the Secretary na 729, hatiin natin. Ibalik natin sa 364.8 million. Yung 365 million ilagay po natin sa Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa ganun po kahit na 500 million lang. Lumakas ang loob po ng mga kawani rito. Wag po nating mamaliitin ito, Mr. President. Malaking bagay po ito. Kung tayo po naniniwala ng mga Pilipino ay hindi naman palaaway talaga at nagmamahalan, dito lamang po, Mr. Secretary of Justice, na acting ka pa lang yata. Bakit hanggang ngayon acting ka pa lang? You're not supposed to answer that. It's addressed to the sponsor. Opo, hindi pa ho siya nako-confirm, Mr. President. So, acting but with the full-fledged powers of the Secretary, Mr. President. Well, Mr. President, just to be fair lang ho, noong 2025, ang kanilang confidential funds is 34 million. Ang nagdagdag po ay Kongreso. Hindi ho sila ang nagdagdag. So, at that time, noong 2025, I assume na yung mga legislators nakita na marami silang hinahawakan na kaso, marami ho silang hinahawakan na investigation, so dinagdagan po ng Kongreso at that time. And this year naman po, if you break down the 729, 500 million of those will go to the Witness Protection Program, no? Kasi nga, and ongoing to, alam naman ho natin, ang dami ho nag-a-apply sa Witness Protection Program at marami ho dito sa mga nag-a-apply ay mayroong direktang information, direktang impormasyon kung sino-sino po yung mga sangkot dito sa flood control issue. So kaya rin po nag-request ho silang dagdagan. So ito naman po ay meron mga justification sa pagdagdag, depende ho sa situation. At ini-evaluate naman po ng committee pag nagre-request sila. In fact, kaya sinabi ho namin na hindi ho pwedeng bumalik to sa dating bilyones. No? Magre-request lang ng reasonable amount depending on the task ahead in 2026. Oo nga po, Mr. President. So kung kayo po ay pumapayag, total 364.8 million naman sila sa HGAB. Ibalik na lang natin doon para po yung kalahati, kagaya ng aking pong pinapanukala, ibigay po natin sa opisina ng Office for Alternative Dispute Resolution. Magiging 500 million o 600, halos 500 million po siguro, Mr. President, Mr. Sponsor. Kayo na po ang chairman ng Committee on Finance, baka sakali pong, para po lumakas ang loob naman ng opisina ito, na talagang makatulong po sa pagre-resolve ng mga disputes ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa Mongkay, Senator Marcoleta. Alam ko isa sa mga
advocacy nyo is itong alternative dispute resolution. Tama ho kayo na ang Pilipino po mapagmahal, no? At ayaw ho natin ng gulo at away. At yan po ay isa sa mga layunin po ng alternative dispute resolution na mag-ayos na lang at mapag-usapan po yung kanilang disputes. At pag-aaralan ho namin yung inyong mungkahi at nakita ko na maganda ang direksyon, kaya titignan ho namin kung how do we improve the budgets of the Alternative Dispute Resolution Office. Parang nakikita ko po at nararamdaman, pumapayag po kayo, Mr. Sponsor. Basta kayo po nag-suggest, sigurado Salamat po. po ako na ano ho yan, mahalaga ho yan. Salamat po. At saka pinaalala po nyo sa akin na naman yung WPP. Ayaw ko na po sanang puntahan yun. Pinaalala po ninyo, wala po Pasensya ako na po, magagawa. pasensya na po. Ito si Secretary ho kasi. No? So, Kasi alam naman po ninyo na nung nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nagtalo na naman po roon eh. Dahil po ipinipilit po ng Prosecutor General na isa pong mahalagang requirement nga raw po ang restitution para po ang isang aplikante ay maproseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating, Mr. President. Sapagkat ako po bilang isang abogado, naiintindihan ko po yung batas. Hindi po ako ang pinakamagaling na abogado. Siguro po ako'y karaniwan lang abogado. Ngunit sa akin pong pagkakaalam, kapag hindi po nakalagay sa batas, huwag po nating ipipilit. Kahit ano po ang sabihin ninyo, General Prosecutor Padulyon, hindi po niyo ako mapapaniwala. Sa totoo lang. Ngayon, kung aaminin niyo ngayon sa pagdinig na ito, na tama ako at kayo ay mali, maihinto na po ang pag-uusap dito. Kung hindi, aabot po tayo hanggang madaling araw. pasensya na po, Mr. President. Nabanggit ko yung, di ko na babanggitin yung nabanggit ko. No? Napakahirap sagutin kung hindi ko naman banggitin yun. Pero Mr. President, nakikinig po ang DOJ, nakikinig po ang Prosecutor General at narinig ko po nung kayo po ay nagkaroon ng debate nung Blue Ribbon hearing at nakikita ko po yung inyong punto, sila rin po nakikita inyong punto at ito po ay kasama sa kanilang pag-aaral rin po at pinag-iisipan nila ho ito ng mabuti po at bibigyan ho tayo ng feedback later on. Kasi po, Mr. President, ang ini-invoke niya ron ay kahit na anong pilit ang gawin niya, kahit anong pamamaluktot at bending the law, hindi po mangyayari. Ang sinasabi po niya is Section 7 po ng Republic Act 6981. Ang sinasabi po roon, confidentiality of proceedings. Kasi tinatanong ko po nung panahon na yon, Mr. President, dahil nga pinipilit niya yung restitution, naalala ko, yung si Yusek Bernardo ay nabigyan ng temporary or provisional admission. So tinanong ko sa kanya, so nag-restitute ba ito? Ang sinasabi niya, ay confidential po yun. Saan ka naman nakakita ng sagot na gano'n? Hindi po pwede yun. Gusto ba ni General Secretary Padulyon, Mr. President, babasahin ko sa kanya lahat ng indispensable requirements and even the additional requirements kung paano po mapoproseso ang aplikasyon. Ngayon, kung ito po madali lang ang gusto ko sabihin eh. Lahat naman po tayo nagkakamali. Hindi naman tayo sigurado sa lahat ng sinasabi natin. Talaga po ang tao ay nagkakamali. Yun ang pagiging tao. If he has the honor to at least amend himself, sabihin niya lang na naipagkamali ko po yun. Tatanggapin ko na po yun. Ihinto na po ako rito. At hindi na natin pag-uusapan ng WPP kahit kailan. Mr. President, alam ko naman po yung stance ng ating kasamang Senator Marcoleta at
narinig ko nga yung inyong debate ng Blue Ribbon hearing. Very clear naman po sa akin ng inyong position. Nasabi po ni Prosecutor General yung position ng ehensya at para sa akin very clear rin, may basehan rin. At pero tingin ko baka mahirap ma-resolve ba ito ngayon dito, no? Kasi this is a difference of opinion and understanding. Ang suggestion ko ho ay bigyan ho natin ng panahon ang DOJ na pag-isipan mabuti ito, magmuni-muni. Nakikita ko naman ho pag sila ho pinag-iisip man, nagmuni-muni, bumabalik ho sila dito para magbigay ho ng kanilang komento o ideya. At hindi inaamin rin ho nila yung kanilang pag-a-adjust, no? For example nga itong confidential funds nung bumalik secretary, sabi niya nagkamali sila at kailangan itong pondo. So nakita ko naman yung ganun nilang ugali at hindi naman ho sila maninindigan kung mali ho talaga o talagang hindi tama po yung kanilang ginawa, no? At hayaan na lang ho natin bumalik ho sila sa kanilang dito po sa issue na ito. Ang DOJ po, Mr. President, is the government's principal law agency. It serves as a counsel at the same time a prosecutor. Napaka-importante po nun eh. Ngayon, ang ating Prosecutor General will offer an opinion. His opinion will not even matter. We talk about the clear and unmistakable provision of the law. Wala pong sinasabing restitution. Para mag-invento po kayo ng restitution is a requirement under a memorandum or blah, blah, blah. Hindi po pwede yun. Because as a lawyer, we always say, the spring cannot rise higher than its source. The very source, Mr. President, is the law itself. Hindi po pwedeng memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They should not be misled and be mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo ay magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi. And you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun. Maraming salamat po, Madam President. Thank you to Senator Marcoleta and loud and clear po ang inyong saloobin at I'm sure that the DOJ will take note of this and reflect on your comments. Thank you. Thank you po. Salamat sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac. Majority Leader. Yes, Madam President, last to interpolate is Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized. The good gentleman from Camarines Norte and BARM is recognized para i-interpellate ang sponsor sa budget ng Department of Justice. Maraming salamat Senator po Padilla. bilang Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Maiksi lang po ito. Pwede po bang makasagot ang ating sponsor sa Opo, ilang malaking katanungan? karangalan po para sa aking na masagot ko po yung inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Kanina po, narinig ko po ang ating mahal na kasama, Senadora Risa Hontiveros, sa kanya pong pahayag patungkol po sa naging desisyon kay dating Mayor Alice Guo. Gusto ko lang pong malaman kung magkakaroon po ba ng extradition sa kanya dahil napatunayan po ba na siya ba ay isang hindi Pilipino at siya ay isang Chino? Pakagandang tanong ho yan. In fact, marami nagtatanong ho yan na mga kababayan ho natin dahil na-revoke na ho yung kanyang birth certificate o na-cancela, sorry, yung kanyang birth certificate. Na-revoke na rin yung kanyang passport, hindi na ho siya Pilipino. Pero meron ho siyang kaso dito sa atin. Kahapon lumabas nga ho yung qualified human trafficking sentence ho niya. Kaya dito niya isa-serve yung sentence niya. No? Pero dahil yung sentence niya yun ay lifetime. No? So, ibig sabihin, panghabang buhay ho siya dito mananatili. No? Pero hindi ho siya Pilipino in that case.
wala pong pag-asa dahil ako po nung nangulungan, marami na po akong nakasama na mga foreigner. Opo, meron po dyan ay kaso din ay habang buhay. Opo, pero inaayos po nung embassy nila hanggang sa dumating ng mga panahon na padala din sa kanilang bansa. Yan po ba final na po yan na hindi talaga maipapadala? Well, qualified ho siya sa yung tinatawag nating GCTA, yung good conduct time allowance. No, so kung I'm sure alam niyo ho ito. Opo, no? I'm opo. sure pumasa kayo Produkto po ako niyan. I'm sure pumasa ho kayo ng GCTA. Mabait po ako mabait. Kasi nandito na kayo. So I'm sure produkto kayo ng GCTA. So baka nga qualified nandito rin pa siya. yung mga parole officer ko Baka nandito pa. At least alam nila na good conduct ho talaga pinapakita niyo. So qualified ho siya. Potential na umiksi ho yung kanyang sentensya dahil kung nagpakita siya ng maayos na maayos na pag-uugali, pwede hong umiksi. Doon lang ang pwedeng masabi nating madideport ho siya. No? Okay. At that time. So kailangan po siyang mag-serve ng time. Yes, kailangan ho mag-serve dito sa ating bansa. Opo. Kasi dito po nangyari yung krimen. Okay. Ito naman pong susunod ko manifestation lang po ito. Tapos na po yun. Okay na po. Nasagot nyo na po. Ito lang po, manifestation lang po ito. Maiksi lang po ito. Noong June 2025 po, ang Hungary ay umalis po sa ICC. Sa kadahilan ng ayaw po nilang arestuhin si Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister po ng Israel. Dumating po doon, hindi nila inaresto, wala naman pong nagawa ang ICC, kundi magreklamo sa EU, ba't ginawa yun ng Hungary, ganon. Sa akin pong manifestasyon, kung kaya pong gawin ng Hungary na baliwalain ang ICC, sana po dumating ang panahon ng ating inang bayan ay proteksyonan po. Isipin niyo po, si Netanyahu ay hindi po yan Hungarian. Sana po dumating ang panahon na maproteksyonan din po natin yung mga kababayan natin na inaakasuhan ng ICC. Wala naman po akong tanong, manifestation lang po yon na sana ay magandang halimbawa po sa atin ang Hungary. Yun lamang po, maraming salamat po. Thank you doon sa manifestation, Senator Robin. Maraming salamat po.